Natikman ko tong suman na ito at talagang nasarapan ako kaya gumawa ako. Ito ang chocobod or budbud magsaysay. Dili kasi ito ng Leyte, specifically in Hilongos, Leyte. Kaya tara simulan na natin ang paggawa nito. Dito ay gumamit lang ako ng 1 cup malagkit na rice. Hinugasan ko at binabad ko buong magdamag. Nabukasan nilagay ko na ang 1 cup pure gata ko. Kumama na lang ginamit ko dito para pure na pure. Kunting luya, optional lang yan. 1/4 cup sugar at kunting asin. At naglagay na rin ako ng 1/4 cup water. Ngayon ay sasaingin natin to sa may ng apoy kaya rice cooker na lang ang ginamit ko. Dapat haluin ang haluin para hindi magtutong. Para lang tayong nagluluto din ng suman na malagkit. Kapag malapit na ito maluto o naglalangis na gaya nito ay pwede na natin itong hanguin at palamigin. Sakto lang talaga ang pagkagawa ng suman natin. Siguradong hindi tayo mahihirapan sa pagbabalot nito. Sa pagbabalot naman tayo, dito ay gumamit lang ako ng 1 cup na sukatan sa bawat suman. Malaking suman talaga itong chocobod or budbud magsaysay. Tinawag itong chocobod dahil ang palaman niya ay chocolate tapos budbud is suman. Ito pala ang ginamit kong chocolate. Kahit anong chocolate naman pwede. Mas maganda nga yung chocolate na walang lasa kagaya ng tableya. Kaya 1/4 cup sugar lang ang ginamit ko dito instead na 1/2 kasi nga itong chocolate na ginamit ko ay may lasa na ito. Dahil malaki nga itong ating suman, hindi pala kasya ang isang stick lang ng chocolate. Kaya distance ko na lang para malagyan naman yung dulo kahit kunti. Pero mas masarap talaga tong suman na to kapag maraming palaman na chocolate. Kaya kapag gumawa kayo, wag yung tipirin sa palaman kagaya ko, charot. So habang nagbabalot nga tayo, isasabihin ko sa inyo kung gaano kamahal ang suman na ito, charot. Puro na lang tayo, charot. 190 pesos lang naman ang bili ko nito dati sa isang piraso. At aaminin ko, talagang nagulat ako sa presyo pero worth it naman kasi talagang masarap naman yung suman. Ang daming chocolate. Talagang masarap siya pag maraming chocolate. Tapos as in malaki talaga siya pang 3 tao ang pwedeng kumain. At ito na nga, nabalot na natin yung isa. Actually, pwede na ito lutuin. Pero dahil malaki nga itong suman nito, ay tatalian pa rin natin yung gitna para secure na secure talaga at hindi lulusot yung suman once niluto na natin. At ito naman yung pangalawang balot natin. Sa recipe pa lang ito ay nakagawa lang tayo ng 2 chocobod sa tag-iisang basong sukatan. Same process pa rin naman yung pagbabalot. Pinapakita ko lang for the second time kasi medyo mahirap talaga siyang balutin dahil nga sa malaki siya, para siyang nababali sa gitna. Dapat talaga malaking dahon o malapad ang gamitin nyo dito para hindi kayo mahirapan din sa pagbabalot. Hindi katulad dito sa akin na medyo bitin talaga siya kaya medyo nahirapan talaga din ako. At ito na nga yung itsura ng nagawa natin. Ngayon naman ay lulutuin natin ito sa loob ng 1 oras. At ito na nga, luto na ang ating chocobod. Ito yung itsura niya. Sobrang laki niya talaga. At kita nyo naman yan, sobrang sarap. At kahit sobrang laki niya, hindi siya nababali sa gitna. Kasi nga, perfect yung pagkagawa natin sa ating suman. Pinalamig ko na pala itong ating chocobod bago ko hiniwa para hindi ganun ka-melt yung chocolate. Ayoko kasi nung sobrang melt yung chocolate kasi parang ang messy niya kainin.